bossing, dito kami sa RTR. Tingnan natin yung sasakyan mga bossing kung anong nangyari dito. Dito para lumusot mga bossing, no? Yung ano niya, yung sasakyan. Dito pala dito galing punta ron. Punta doon, no? Medyo malakas-lakas din yung pagkaano nito. Ano ng putik. Tingnan natin yung saan natin ilalagay. Talagang ano yung radiator. Damay pa yung condenser nito. Mayroon pa rin sa langis eh. Kawawa yung sasakyan, no? Wala kang isang taon to eh. No? Kasi busing, oh. Dito galing yung sasakyan, no? Dito. Ayan mga boss, nahila ko na to sa shop mga boss, yung kahapon na rescue namin doon. Hinila lang namin mga boss kasi bagong bago, hindi ko na pinaandar mga boss kasi mayroon dang langis na tumatagas pag pinaandar mo. Kaya tingnan natin sa ilalim mga boss bago natin pangpaklasin itong mga to. Tingnan natin sa ilalim kung anong naging damage ng kanyang pagkabunggo mga bossing. Bubunggo kasi ito mga boss sa palayan eh. Kaya tingnan natin mga boss bago natin baklasin para mayroon tayong ipakita doon sa may-ari kung anong nangyari sa kanyang sasakyan mga bossing. Tingnan natin sa ilalim. Ito yung ilalim niya mga boss. Ito makikita natin mga boss kung paano to sinubsob dun sa may palayan mga bossing. Grabe yung malaking damage. Hindi naman masyadong malaki pero malaki ang trabaho ito mga boss kasi nabingkong yung niya itong cross member na kinakapitan doon sa sa kanyang radiator mga boss. May makikita tayo dito mga boss na to. Sigurado ito mga boss ay coolant leak. At pangalawa mga bossing ito sigurado to langis to mga bossing. Kaya hindi ko na pinaandar to mga boss kasi baka magkaroon pa tayo ng malaking problema nito mga boss. Yan punong-puno siya ng ng putik kasi sumubsob to dun sa sa may palayan. Pangalawa mga boss ay linisin ko pa to ng maayos kasi hindi natin maiwasan to mga boss kasi yung mga sensor nito ay sigurado apektado. Yung mga bossing babaklasin ko pa itong buo mga bossing at tingnan natin kung paano to i-align mga boss. Medyo malaki-laking trabaho to. Yung sa arm niya mga boss yun, bingkong yan bingkong yan. Siguro yun ang tumama dun sa may simento kasi ang nag-overshoot siya sa kurbada. Ayun, kinabit niya kaya nawala siya ng control kasi dumulas na siguro yung gulong kaya ito ang nangyayari. So doon sa may palayan, ito palay pa ito mga bossing ito. Yan. Makikita natin din mga boss kung gaano siya na nagkaroon ng putik. Yan mga boss dumikit na yung sa aircon niya. Itong hose na ito mga boss ay sa aircon to ito. Dumikit na dito kasi itong cross member niya ito ay nabingkong mga bossing. Ayan, malaking damage. Hindi masyadong maliit lang din sa labas pero pag tinignan mo sa ilalim mga boss ay siguradong mamamangha ka mga boss kung gaano siya na naapektuhan or gaano kalaki ang kanyang damage. So, sana mga boss walang problema itong makina niya kasi hinila ito mga boss pagkasubsob niya dun sa sa ptikan ay hinila niya sa dulo mga boss. Tingnan nyo, kinarawas namin to kahapon, hindi talaga nakuha lahat. Maraming po update ko kayo mga boss kung matanggal ko na to. Ito langis to mga boss, sigurado langis yan. Ang aircon nito mga boss sigurado may leaking to. Titignan ko pa mga bossing.
ito kulan to. Okay, simulan na natin mga boss. Update ko kayo. Ayan mga boss, natanggal ko na yung buong spare nya. Ito na yung bumper nya mga boss. Ito yung headlight, dalawa. Ito yung bumper nya, buong assembly. Ito nandito yung ano mga boss, radiator nandito. Pero itong condenser mga boss, sigurado to palit na ito. Hindi na sir kasi ito ma-align mga bossing. Ito medyo malaki-laking gastusan to mga boss, yun kasi sumubsob dun sa unahan. Bingkong talaga kung i-align mo yan mga boss, ay siguradong magbibiyak yan. Bago pa naman to, 2024 model to mga bossing. At dito yung radiator niya sa likod. Dito mga boss, yan ang radiator niya. At titingnan ko pa ito mga boss kung mayroon man siyang leak. Biyak-biyak din yung shroud niya, pinder ito. Biyak-biyak rin. Dito pa yung mga plastic ng iba mga boss. Sa ilalim. Kailangan pa itong malinis. Kailangan itong tanggalin itong bumper mga boss. Itong 4 na tornilyo na yan para ma-align cross member ito sa ilalim. Yan okay mga boss, update ko kayo mga boss pag matapos ko na to. Ayan na mga boss, dumating na yung bagong radiator. Nandito na, kinabit na namin. Ito yung lagayan niya mga bossing. Ay, radiator advanced scrap, make auto fly like wings. Ito rin yung condenser mga boss. Ito kasi hindi pwedeng hindi palitan mga boss, kasi bingkong yung na condenser na. At saka itong radiator. Buti mga boss may available na pyesa dun sa Maynila, pero talagang hinahanap namin mga boss yung tindahan kung saan kami makakuha ng nito, ng radiator. Kaya mga boss, okay na okay. Uniform nito ng mga puti na yan. Mga boss, update lang natin ito mga bossing sa bunggong sasakyan na to. Hindi pa ako nakakuha ng belt ito mga bossing dito sa dry belt niya, walang available. Kaya i-order ko pa muna o hahanap ako ng belt. So ito lang muna mga boss, continue tayo maya pagpakabit na namin tong condenser. Yung mga boss, napakaganda. Balik sa mga tong bossing normal. Ayan mga boss, magandang umaga sa ating lahat. Meron tayong update ngayon mga bossing sa Kia Sonet natin. Ito na mga boss, okay na yung radiator at saka itong condenser mga bossing. Bago to lahat, itong radiator nya at saka itong condenser. Medyo nahirapan ako dito mga boss kasi yung luma nya, iba yung bracket dito. Ito may boss, medyo nakatagilid siya, kaya nagpabricate ako ng hose. Ito mga bossing, itong dalawang hose na to, hindi siya kasya dito. Buti na lang itong sa low side ay na dala-dala ko na ng pang bibingkong kaunti. Pero sana mga boss ay okay na to. At subukan natin yung paanda rin mga boss para malaman natin kung wala na ba siyang leak. Kasi nag-leak tong mga bossing, itong sa oil nya. Yung tinanggal ko dati, itong sa oil filter nya. Ito, yan nag-leak yan dyan dati, kaya nilagyan ko lang ng dipcon, tapos pinalik ko para masubukan natin mga boss kung nag-leak pa ba siya. Ayan, at tingnan natin ito mga boss. At itong bumper niya mga boss ay unti-unti ko nang naibalik. Yan. At
Kung dati ay wasak na wasak itong mga busing at talagang hindi na mapakinabangan ay ngayon at sagaan nating ipagdikit-dikit ulit. Yan mga boss, malapit na matapos yan at dito muna tayo. Ipa-start muna natin to. Ay nilagyan ko na ng coolant, tapos sa aircon mga boss ay lalagyan pa to ng freon mga boss maya maya at subukan ko muna itong paandarin ko muna to. Lagyan natin yung negative terminal ng battery, higpitan natin para magsimula na tayo. Hindi ko pa nakikabit yung headlight mga boss at saka yung bumper, kasi isang buo yung bumper na yan bago ikabit yung headlight. Kasama na yung headlight sa bumper mga boss pagkabit. Yan, ito lang muna at pagsamantala para masubukan ko lang o matingnan tong radiator niya bago at saka itong sa oil filter niya kung mayroon man siyang leaking. At ngayon mga boss ay paandarin na natin. Para matingnan natin kung mayroon pa ba siyang leaking. Ang takbo niya mga boss ay 25,000. Yun o, 25,326. Yan lang munang niya, takbo. Ngayon mga boss ay paandarin na natin. So ayan mga boss, nakapark naman. At upakan natin yung preno. O natin. Okay naman, umiilaw naman lahat. Okay. Start natin. Yun, start naman. Wala namang umiilaw, pero tingnan natin yung makina doon. Kaya tayo ng coolant mga boss, kasi hinigop ng makina yung coolant. Tingnan natin to. Yan, puno na siya. At tingnan natin yung ilalim mga boss kung mayroon ba siyang leaking. Kasi nag-leak ito dati kasi nabiak yung yung takip. Tingnan natin dito. Ayan mga boss, wala naman siyang leaking. Normal naman yung andar na makina. Bumaba na siya. Yun ang pinaka normal ng andar niya. Yan, hindi naman nag-leak yung oil. Yan o, okay na siya. At sana mga boss, nilagyan ko ng scanner para ma-detect natin yung water temperature sensor kung mag-automatic ba. Ayan mga boss. At wala naman siyang leaking sa kanyang radiator. Yan, wala nang problema. Wala naman siyang tumutulo. Yan o, kita nyo mga boss, wala namang tumutulo. Ibig sabihin wala siyang leaking. Goods na goods yung kinabit nating radiator mga boss. Yan. At bago to lahat, siyempre bago lahat talaga, kasi hindi mo yan may kakabit yan mga boss pag mayroong bingkong yung dalawa mga boss, radiator at saka yung condenser. Yun, ayos na siya, nasa alignment ng mga bossing. At hihintay lang natin kung mga automatic ang kanyang radiator. Yan, normal yung andar niya. Tingnan natin doon sa loob kung mayroon bang umiilaw. Yun mga boss, okay naman, wala namang check engine to. At hintay lang tayo ng kunti. At makakalabas na to mga boss pag dumating na yung pesang isa lang mga bossing, yung pesang in order ko, yung sa dry belt niya ito. Kasi napunit itong mga bossing, itong belt na to. Kaya binalik ko temporary para masubukan ko ng paandarin yung kanyang makina mga boss. Normal naman yung andar niya at wala namang naging problema. Wala namang vibration. Okay naman lahat. At saka update ko kayo mga boss pag last sa part 2 natin mga boss na i-release na natin to. Kasama na yung
sa aircon yan mga boss. Kulang pa yung sa aircon, hindi pa natin nalagyan. At ito lang muna mga boss, galing sa pagkabunggo. Dito na yung naging resulta niya. Ika 12 days to mga boss ngayong araw. Ka 12 days to. Kaya ito na ngayon mga boss, malapit na ito matapos. Kung di lang nila sa kasa ito mga boss, sigurado ay aabot to ng pinaka-maiksi na yung 3 months nito mga bossing. Kung merong mag-aasikaso doon mga boss. Ay ang kasi nito mga bossing, ang problema nito ay 2024 model, wala pang talagang manufactured na pyesa o available dito sa bayan namin mga bossing. Yung pyesa na ito mga boss ay kinuha ko doon sa sa Maynila. Meron tayong kasamang kilalang tindahan na siya ang naghahanap ng pyesa para lang masalpak dito. Kahit hindi siya yung sa Sonnet talaga, pero Kia pa rin mga boss, sa Kia pa rin nga pyesa. Ito ay sa Kia Stonic. Na medyo meron naman siyang pagkakaiba mga boss sa pagdating dito sa bracket. Pero nagawan pa rin natin ng paraan yan. Yan yung sa ilalim na yan ay original yan sa sa dati niyang radiator, kaya tinanggal ko lang para magkaroon siya ng output mga bossing. May ilagay natin yung dalawang hose dyan sa papuntang transmission, mga tawag na oil cooler niya, mga bossing. O yan, dalawa. Okay mga bossing, at maganda naman yung takbo niya. Ito lang ang belt yung may problema dito kasi napunit yan mga boss. Binalik ko lang yung temporary para mapaandar natin yung makina mga bossing. Yan mga boss, goods na siya. At see you in the part 2 mga boss, pag release natin to sa sasakyan. Meron pa yung kasukusuhin dito, itong flat na gulong at saka itong bumper mga boss. Ito yan. Nakabit ko na yan dito para matapos na tong problema ng may-ari na sasakyan mga boss. Yan mga boss, thank you sa panonood mga boss. At see you in the part 2 mga boss, pag release natin to sa may-ari mga bossing. At wala na siyang kaliking-liking mga boss. Kung titingnan natin, dapat naglilik na yan sa ilalim. Yung filter na yan, wala nang leaking. At sa radiator, wala namang naging problema kasi bago yan. Thank you sa panonood mga boss, at see you in the next vlog. Don't be a parts changer.